Ipinahayag ni Mayor Norman Tata Palacio, sa ngalan ng mga mamamayan ng bayan ng Bilar, ang kanyang pagkadismaya sa di umano'y kabigwang may Segoa ang pinakahihintay na bayad na palabas ng Elias noong gabi ng ika-16 ng Mayo taong 2025. Ngunit personal na humingi ng paumanhin si Elias sa kanyang Facebook account sa pamamagitan ng isang live na anunsyo, para sa mga taga-Bilar at kay Mayor, dahil sa pagkaantala ng kanilang flight mula Maynila, isang sitwasyong aniyay wala siyang kontrol. Hindi lamang ang Bilar ang nakaranas ng hindi pagdating ni Elias maging ang Magbungkogon, Banay-Banay, Davao Oriental noong ika-15 ng Mayo na nag-imbita rin sa kanya para sa isang palabas ay nakaranas ng kaparehong sitwasyon. Ayon kay Elias, handang-handa na ang bayan para sa kanyang pinakahihintay na palabas, ngunit ito'y naudlot dahil sa delay ng kanilang flight. Aniya, naglabas siya ng opisyal na pahayag mula sa kanyang tanggapan upang subukang maibsan ang pagkadismaya ng mga manunood. Ayon sa mayor, nakipag-ugnayan na siya kay Elias noon pang Pebrero para sa palabas sa Bilar at nagbigay na ng paunang bayad. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa presyo ng show. Tinanggap pa rin ito ng mayor at bumili ng mga tiket para sa 15 miyembro ng entourage ni Elias J. TV, na di umano'y manggagaling pa mula Surigao kung saan may palabas din sila. Ngunit sa kalaunan ay tumaas pa ang presyo, subalit pumayag pa rin si Mayor Palacio upang maidaos lamang ang palabas sa Bilar, sa kabila ng isyu na ang grupo ni Elias ay mula naman pala sa Maynila. Gayunpaman, hindi pa rin dumating si Elias at ang kanyang grupo. Kamakailan lamang, kinundina ni Provincial Board Member Attorney Jamie Villamor ang di umano'y hindi angkop na biro sa entertainment ni Elias Lintukan, kilala bilang Elias. Ayon sa kanyang Facebook post, bilang isang taong matagal nang ipinaglalaban ang karapatan ng mga bata at katarungan para sa mga biktima, mariin kong kinokondena ang tinatawag na biro ni Elias sa kanyang pagtatanghal. Sinabi niya na ang mga pahayag ni Elias ay nagpapahiwatig o ginagawang biro ang usapin ng panggagahasa, karahasan, o pedophilia, lalo na't may kaugnayan sa mga bata. Aniya, ang mga paksang ito ay hindi kailanman dapat gawing katatawanan. Ang mga ito ay hindi lamang nakakagimbal, ang mga ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap sa anumang legal, moral, at makataong pamantayan. Ang pagbibiro tungkol sa pang-aabuso o pagsasamantala sa mga bata ay hindi nakakatawa, ito ay mapanganib. Hindi lamang nito binabastos ang mga biktimang dumaranas ng matinding trauma, kundi pinalalaganap pa nito ang isang kultura na normalisado at binabaliwala ang pang-aabuso. Ang ganitong asal ay dapat kilalanin kung ano ito, nakasasama, irresponsible, at isang direktang insulto sa dangal at kaligtasan ng mga bata saan mang panig ng mundo, dagdag pa niya. Nanawagan ako kay Elias at sa kanyang pamunuan na managot sa kanilang ginawa at gumawa ng makabuluhang hakbang upang maturuan ang sarili sa bigat ng isyung ito. Si Elias ay katutubo mula sa Tribang Manobo sa Magpit, North Cotabato. Siya ay hindi lamang bokalista ng reggae band na kalumad kundi isa ring maimpluwensyang vlogger. Ang kanyang ina ay patuloy na nagtatrabaho sa gitnang silangan matapos masaktan ang kanyang ama sa kaliwang mata ng aksidenteng tamaan ito ng bala mula sa kanyang hunting gun na may pellet. May isa siyang anak na 3 taong gulang sa kanyang live-in partner na isang guro, ayon sa panayam ni Chito Samontan. Ayon sa ulat ng Sunstar Davao, si Elias ay naglabas ng pampublikong paghingi ng tawad sa kanyang Facebook page na Elias JTV, matapos ang matinding batikos sa isang viral video kung saan nagbiro siya ng "ayaw call". Matindi ang naging reaksyon online, partikular mula sa mga survivor ng abuso. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Elias na ang insidente ay nagsilbing aral sa kanya upang maging mas maingat sa kanyang mga sinasabi sa hinaharap. Ulat pa na si Elias at ang kanyang grupo ay nasa ilalim ng bagong pamunuan. Humihingi na sila ngayon ng tulong mula sa isang kaibigan upang tumayong bagong manager habang kinakaharap nila ang mga isyu na nagdudulot umano ng pagkakawatak-watak ng grupo, kabilang na ang usapin sa pera at pananagutan. Noong ika-30 ng Abril, nagtanghal sina Elias at ang kanyang grupo sa harap ng napakaraming tao matapos ang proclamation rally ng konsehal at ngayoy muling kumakandidatong alkalde na si Nila Montero at ang kanyang mga kasama sa Panglao Plaza.